Hi guys, no? So, sa slide na to, nakikita natin ang pagkakaiba ng distribution system sa American at ng European systems, no? So, makikita mo naman sa American dito tayo nagmana eh. So, American system is yung ina-adapt natin sa Philippine system, no? Ginagamit natin tinatawag na multi-grounded medium voltage distribution system, no? Kung mapapansin mo, ito yung transformer natin sa substation, yun nandito, no? Naka-ground yung pinaka-neutral niyan, no? So, yung neutral nito is naka-ground, no? So, common naman sa lahat yan, kahit sa mga maliliit establishments, ganyan din naman tayo. So, typical. And then, yung neutral natin is dinidistribute natin yan all throughout the distribution system, no? So, dito meron kang 3-phase feeder, no? Na tatlong line plus neutral. Then, kung mapapansin mo, si neutral is gina-ground natin yan at every certain length or distance, no? May spacing yan based sa Philippine Electrical Code na i-discuss din natin mamaya, no? Kung mapansin mo, yung neutral, ginagamit natin yan as a current carrying conductor dito, no? Unlike dito sa case ni European is wala tayong neutral. Kung mapapansin mo, no? Ibang-iba ang sistema ng European sa US, no? So, mapapansin mo dito, sa kada transformer naman natin, no? Like, for example, ito, single-phase transformer, meron tayong common neutral grounding ulit, no? Si neutral ni medium voltage side, at saka ni low voltage side ay ginaground natin at the same point, no? So, magandang matakal din natin yan kung bakit ganun yung mga sistemang ginagawa natin. Kung mapapansin mo dito, naka-ano to, no? Yung pinaka-secondary natin is yung tinatawag nating single phase 3-wire o yung line-to-line system na ginagamit din sa urban areas at sa Metro Manila, no? So, sige, next na tayo sa... So, gaya nga na na-discuss ko sa pinakaunang episode natin, itong neutral natin dito na tinatawag na multi-grounded neutral, ito rin yung dahilan kung bakit tinatawag natin na line-to-neutral system, no? Kahit naman na hindi line-to-neutral system yung tawag talaga dyan, no? Kung mapansin mo, neutral nga yan, ginaground natin to every 400 meters, no? At dahil nga neutral yan, naka-ground dito, naka-ground din dito yan, common grounding sila dito, neutral na rin tawag, kaya line to neutral, di ba? Kung hindi nyo pa napapanood yung first video ko, panoorin nyo na yun guys, para at least may idea na kayo dun. So, ito si multi-grounded neutral system, no? Sa NEC, or National Electrical Code, si 25184, pero meron ding equivalent sa PEC yan, same ruling lang din naman sila, no? Kailangan mo lang naman daw dito is i-ground yung multi-grounded neutral system, no? Yung neutral conductor mo every 400 meters or 1,300 feet. Basic ruling lang naman ni NEC or tsaka ni PEC yun, no? Bakit kaya mahalaga yun guys, no? Kasi nga sobrang haba ng distribution system mo, si distribution feeders mo, no? Ang haba niyan, kilometro ang tinatakbo niyan, no? Kaya nire-require tayo ni PEC or ni NEC or tsaka ni NESC na i-ground ito every 400 meters. Minimum yun, maximum, no? Para yung voltage natin is ma-establish natin at 0, yung pinaka-reference natin sa ground. Just imagine wala kang grounding dito sa mga points na to, no? And then meron kang load na kinabit dito, syempre tumatakbo yan, no? Tumatakbo yan, may load ka na pa ganyan, di ba? So, itong load mo na to, kumakain to. Ngayon, meron kang current na dumadaloy dito sa mga distribution line mo na to. So, kung hindi ka naka-ground at every 400 meters, no? Ang mangyayari dyan is meron kang voltage drop. Meron ka rin voltage drop dito. So, technically, si 0 volts mo dito is hindi na same na 0 volts dito. Hindi na same yan. Kaya nga, gina-ground natin to at every certain distance para ma-maintain natin yung reference natin with the ground or with the earth, no? Ganun kahalaga yung multi-grounded neutral system, no? Okay. So, ito na ang ruling ni PEC, no? Kung dadalawin mo yung PEC 25010.5C, tinatalakay dito yung multi-grounded neutral system, no? Lagi mong tatandaan, no? Na ang multi-grounded system sa PEC is only for 1,000 volts, no? Hindi mo ginagamit to sa low voltage, no? So, ito lang din yung sinasabi kanina, no?
Multi-grounded neutral conductor shall be grounded at its transformer and at other locations by connection to a made or existing electrode, no? So, every transformer area, no? At saka sa ibang locations, like, for example, sa mga riser poles or sa mga first private poles, mga junction box, no? Ay, junction, dito? Yung mga load break junctions natin, meron din mga ganyan dyan, no? Sa mga underground distribution natin, no? Then, dito naman, sinasabi rin dito, so kada transformer, tandaan mo yung ruling na yan, kada transformer, tsaka sa ibang locations, is maglalagay tayo ng grounding. Iga-ground natin yung pinaka-neutral natin, no? Sa medium voltage to, hindi sa low voltage. Then, at least one grounding electrode shall be placed every 400 meters, no? Gaya na discuss natin kanina, no? So, ito naman, nasa isa dito, is halos same lang sa ruling na ito, no? Ito naman, sa multi-grounded shielded cable, no? Like for example, sa underground distribution system, ginagamit ito. Yung pinaka-concentric neutral, no? I-discuss ko mamaya ito, no? Yun ang grounding natin. Okay. So, ito na yung multi-grounded neutral system natin, no? Ito si substation natin, si transformer natin, naka-ground dyan, syempre, no? Then, mapapansin mo dito, 13.2, 3-phase forward tayo, no? Sa rural co-op to, no? Yan yung mga ginagamit natin. Every 400 meters nga is nag-ground ka ng pinaka-neutral mo, no? And then dito sa pinaka-part na ito is nagkaroon tayo ng transformer dito. Kahit wala ka pang, for example, 100 meters pa lang yan, no? Kahit wala ka pang 400 meters dyan, required ka na magkaroon ng grounding dyan, no? Kasi ruling nga ni PEC yan na basta meron kang transformer dyan, no? At each transformer nakalagay dyan, no? Shall be grounded, no? So, wala kang takas dyan. Kaya, kada transformer yan, makikita mo palaging merong grounding dyan. Ang medium voltage side mo, pati sa secondary side mo na rin, di ba? Okay. Kung mapapansin mo dito, hindi mo pwedeng bilangin yung secondary service grounding niya, no? Palaging si medium voltage lang tayo. Kasi nga, distribution system tayo, no? So, mahalaga rin malaman mo yan, no? Okay. Paano pala to guys, no? Kasi nga, makapansin mo dito, transformer to. So, medyo madaling gawa ng paraan niya kung paano ka mag-grounding. Kasi nga, si secondary mo, mag-grounding din dyan. So, parang pwede mo nang pagsabayin, no? Para mamaya i-discuss natin yan, no? Paano kung pole grounding ka lang, no? Actually, meron talaga tayong naka-specify na typical pole neutral grounding assembly para dyan, no? Literal to na yung mismong neutral lang natin, ang pinaka-purpose lang nito is talagang iga-grounding lang natin yung neutral natin, no? At certain every 400 meters. So, si pole ground mo, ganyan ang pinaka-itsura niyan, no? Galing to sa NEA Bulletin, no? Or National Electrification Authority Bulletin, no? Na mga standard drawings natin. Then, basically, ito lang din naman yung mga materials na ginagamit natin. So, technically, dalawang types. Maraming types to. Pero ito yung madalas gamitin, yung pinaka-ground rod type natin na grounding lang naman ng pinaka-neutral natin, no? Okay. So, ito, no, na-discuss ko rin to noon. Bakit nga tinawag na line to neutral noon? Yung single phase 2 wire, no? Pinakaunang episode natin to. Well, technically, ito kasi yung pinaka-substation natin dahil nga, meron tayo din tinatawag na multi-grounded common neutral, no? Ano ba yung multi-common common neutral na yan, no? Yung neutral natin, di ba medium voltage side natin, meron tayong neutral dyan. Tsaka sa pinaka low voltage side, ito low voltage, medium voltage. Technically, ginagamit natin yung neutral conductor for both low voltage tsaka medium voltage, no? 'Di ba? Medyo kakaiba yan. Actually, talagang ginagamit to sa mga probinsya at tsaka sa Metro Manila rin. Meron din ako nakita ganito, no? Yung neutral natin is dual purpose para makatipid ka. Kasi isang neutral conductor ka na lang, hindi ka nagagamit ng maramihan, no? At pag mga itong system is nire-require ka talaga na i-ground mo sila at the same time, no? For example, ito, common neutral tayo, no? So, pag typically applied to sa mga grounded Y-Y transform system, tsaka sa mga grounded Y na single phase systems na madalas dun sa mga single phase na natin, no?
sa mga single phase transformers natin, no? Hindi din naman primary neutral, secondary neutral, iisa lang naman yan. Isa na lang yung grounding natin, no? Common grounding na tayo dito, no? Sa to sa mga advantage ni common neutral. Okay. So, kung multi-grounded system ka, for example, hindi naman common ang neutral mo, no? Basically, required ka na i-ground mo at interconnect mo ang primary and secondary neutrals. For example, here, no? Si neutral ko nasa taas, no? Meron ka lang, ay, hindi, mali pala, no? So, si neutral mo is nandito sa baba. Ito si line, tsaka si neutral, no? So, for example, ito, no? 7620 volts, no? Kung mapapansin mo, common neutral tayo dito. Si neutral, itong isang line natin, si low voltage, tsaka si medium voltage, common grounding na lang tayo. In-interconnect natin siya, tsaka natin siya ground. Same approach din dito, guys, no? Ito lang pinaka-neutral natin sa medium voltage side. Then, meron tayong tumakbo dito, no? Ganyan. Saka common neutral tayo dito, no? Halos same lang din approach. So, basically, ground lang din natin yan ng isa. Interconnected lang din sila. Okay. Yan nga, discuss ka natin. Naulit lang tong slide na to, no? Same approach lang talaga yan. So, ito, galing sa NEA Technical Bulletin to, no? Multi-grounded neutral primary. So, marami kasi hindi naniniwala eh. Yung iba, pinagpipilitan. Swear daw. Pinag-uusapan eh. Swear daw. Wala, huwag na natin pag-uusapan to, no? Kasi pinaka-common talaga na ina-apply natin is yung multi-grounded primary neutral, no? Marami pang hindi nakakalam ito. Yung iba, natutunan lang to sa book ni Fajardo, no? Actually, si multi-grounded doon na dinidescribe is generalize niya eh. Na-generalize yung multi-grounded doon. Na parang ang tinutukoy na multi-grounded is pati yung pinaka papasok ka sa bahay, no? Kaya nga yung iba, line to ground, hindi na naglalagay ng grounding conductor. Mali yun, guys, no? Actually, na-discuss ko rin sa mga nakaraang video natin yun. Okay. Ito, example, no? Single phase 2-wire system, no? O kaya line to ground or line to neutral to, no? Kapansin mo, neutral dito sa medium voltage side, neutral dito, common grounding tayo, no? Basic. Maraming types nito, merong subtractive, merong additive. Pero hindi ko muna i-discuss yung pinaka-transformer polarity tsaka banking dito, ah. So, i-discuss din natin sa susunod dyan. Ito rin, common lang din to, regardless kung additive or subtractive, no? Okay. Gaya na nasabi ko dito, pag zoom in mo lang naman ito, ganyan ang pinaka-overview niyan, no? So, meron lang tayong interconnection talaga ng primary and secondary neutrals. Okay, example ito sa pinaka-service entrance ni Meralco ulit, no? So, ito si yung hot mo or yung line, no? For example, ito yung phase na isa, phase A or phase B or C. Mamili ka na lang kung ano dyan, no? So, meron ka lang naman ditong surge arrestor, no? Na papunta rin yung dito sa may transformer natin, no? Kung mapapansin mo, yung grounding after nung surge arrestor dito is nandito siya, no? Kasi nga, yung phase to eh, no? So, kailangan mo na surge arrestor para pag kunyari, tinamaan ng kidlat yan, dito mag-flow yan sa surge arrestor natin papunta ng ground, no? And then, dahil nga, single phase 3-wire tayo dito, yung pinaka-neutral natin dito is interconnected pa rin siya dito, no? So, ayos ba? Yung neutral natin kung ito yung medium voltage na phase natin, yung medium voltage natin ng neutral is itong wire na ito, no? So, basically, nag-interconnect ka na naman ng low voltage tsaka ni medium voltage, no? Para lang ma-ground mo siya dito, no? Kada poste yan, no? So, iba pa tong grounding ng poste dun sa grounding natin kasi nga ito yung service point. Iba pa yung grounding na tinuro ko sa mga nakaraang video, no? Na nire-require din ni PEC sa may either sa meter base or sa service disconnect, no? Kung anong trip mo or required ni utility. Okay, grounded Y, no? So, grounded Y, technically may option ka rin naman dito kung trip mong i-ground ng parehas. Dito sa diagram na to, hindi siya naka-ground ng parehas, di ba? Pati dito, hindi din. Pero, sa NEA Bulletin naman, no? Technically, required na naman ito. Yung pinaka
neutral nung ating primary tsaka ni secondary, ini-interconnect natin yan bago mag-ground dito. Kaya nga iisa lang yung pinaka connection natin dito no? Ini-interconnect natin yung pinaka pinaka primary and secondary natin. For example, ito si primary mo, dire-diretso lang siya dito, no? Si secondary mo, syempre, meron ka ulit connection dito niyan, lahat ng neutral points niyan, no? Magi-interconnect sila dito bago sila mag common grounding ulit, no? So, basic. Tsaka meron na talaga siyang instructions na kailangan mo talagang gawin yan based dun sa NESC ulit na standard, no? National Electrical Safety Code. Diyan, di ba, kung paano yung first episode, diyan natin inadapt talaga yung sa NEA Bulletin, yung mga standards talaga natin, no? Dahil nga galing tayo sa RUS or yung tinatawag nating Rural Utility Services pa yan. Siguro may Google nyo na lang din kung anong ibig sabihin nun, no? Or panoorin nyo yung first episode. Okay, burahin na natin to, no? Eto, example din to, no? Common to sa mga rural co-op, no? Kung sa Metro Manila, uso yung mga tinatawag nating volt type DT na transformer, yung sa mga high-rise building. Meron din yung mga pole mounted na three-phase na banking talaga ng transformer. Sa probinsya, uso yung mga platform mounted, no? Platform mounted, no? Sa mga platform mounted, meron ka lang dalawang poste dito na ganyan, tapos meron kang pinaka parang platform talaga na pagmamountingan ng transformer mo. Kung mapapansin mo dito, ito yung neutral na naman natin na secondary, ito yung LV side, no? And then si medium voltage side natin is ito, yung neutral yan, neutral. Kung mapapansin mo, dito ka, connected ka na dito, interconnect ka ulit ng medium voltage dyan, no? Si pinaka low voltage natin, ayun, interconnect din doon, no? And then, after nyan, common grounding ka ulit. Okay? Pati dito, ayan, common grounding ka ulit dito. Meron ka lang ground ring dyan, no? So, banded naman lahat ng grounding mo dyan. Wala namang hindi pwedeng mag-banding dyan, no? So, basic approach, no? Ito, example to, rural co-op, transformer banking. Pero yung mga banking dito, guys, is hindi na naman natin i-discuss kung at paano yung mga banking dito. Pero for example, bigyan ko kayo ng case, 240 ito, no? Yung output natin, which is technically common kasi nga 3-phase na 230 yung kailangan natin sa mga loads, no? So 240 yung nominal voltage natin. X1, X3, X2, X4. So technically ganun din yan, no? Meron ka lang din ditong X1, X2, X3, X4. Mapapansin mo, interconnected si X2 tsaka si X4, X1 and X3, no? So basic yan, depende sa voltage na kailangan mo kung paano mo siya interconnect. Dahil itong mga transformer na ginagamit dito is yung 240 480, no? Hindi ito yung ginagamit sa mga single phase, so iba pa yon. Merong mga transformer na ganito, yung 4 ang pinaka terminals niya. I-discuss din natin yan sa mga next episodes, no? Okay. Yan, basic. Ito lang din naman yan, no? Common to sa mga rural co-op, yung meron silang pad mounted na ganyan. Kahit sa Cebu, meron din mga ganito sa Beco. Meron din silang mga transformer na ganito. Sa Meralco, madalas pag ito, sarado yan. Sinasarado yan. Yung volt type DT naman tinatawag nila na ganun, no? Kanya-kanyang discarte rin yan. Kaya kung magpapakabit kayo ng power or meron kayong proposals, dapat talaga may submit nyo muna sa rule. Kasi paiba-iba sila ng rules. Okay, open Y, open delta. Kung mapapansin mo dito, bigyan ko ng example, corner grounded lang siya. Ba't corner grounded? Dahil nga, ito yung delta natin, no? Open Y, open delta. Kaya naging open Y, open delta kasi nga, hindi buo yung Y, hindi buo yung delta mo, no? Dalawang transformer lang, no, kulang ka nito Kulang ka nito. So, open lang siya. Pero technically, theoretically, kahit na dalawang transformer yan, makakapag-derive ka ng 3-phase voltage dyan, no? Na pwede mong gamitin sa 3-phase loads. Pero may limitations, no? Mababawasan yung capacity niya.
So technically dito sa corner grounded na open Y, open delta, common pa rin yung grounding mo, no? So nasusundan pa rin natin yung ruling ni NESC dito. Kahit dito, midpoint grounded naman ito, no? Pag sinabi mong midpoint grounded, instead na yung corner ang ginound mo, no? Hindi na siya corner. Dito ka na sa midpoint, no? At iba-ibang klase rin yan. Meron kang subtractive, meron kang additive, depende sa phase orientation at polarity ng transformers, no? Katulad nito, open delta ito. Pero yung gitna ang ground mo, no? So ganun din yan, no? Kung mapapansin mo dito, yung isang transformer floating yung neutral. Yung isang transformer, ginamit mo yung neutral. So ito yung neutral niyan. Ito ngayon yung magiging common nung medium voltage side, no? Tingin tayo ng example niyan sa actual pictures natin, no? Ito yon. Tingnan mo yung isa. Yung neutral dito, floating. Yung neutral dito, ginamit natin, no? So ito yung mga examples niyan. Ito floating to. Malamang yung isa niyan, ginamit mo yung neutral niyan, no? So ganun lang yan. Pag open delta, open Y, ito yung madalas na ginagamit ni Meralco, no? Midpoint grounded or yung neutral ng isang phase. Yung neutral ni isang phase, ginagamit mo, yung isa hindi, no? Kaibahan yan dun sa corner grounded, which is bihira gamitin, no? Bihira gamitin yung corner grounded. Kahit ito rin, no? Kaya hindi naman yung setup niyan. Kung makapansin mo, ginamit mo yung neutral dito ng isang transformer, transformer 1, si transformer 2 naman, dalawang wire lang bumagsak ko. Sabihin, wala kang neutral dyan. Hindi mo ginamit, no? So, dapat malaman nyo rin to, guys, no? Plus, ang voltage system yan, hindi ka makapag-derive ng, ano yan, 120 to 40 volts, no? Plus, meron kang bastard voltage. Pero, susunod natin i-discuss yan pag nakapag-ano na tayo dyan, no? Sa mga discussions tungkol dyan. Yan, ito naman dito, same approach lang din. Kung mapapansin mo, ito yung common grounding natin, no? Nasusundan pa rin natin yan. Primary neutral tayo dito. Ito yung secondary neutral natin, no? So, interconnected pa rin lahat yan. Hindi pa pwedeng hindi, no? Pero, pwede bang multi-grounded tayong system natin pero hindi natin i-interconnect yung mga yan? Okay lang ba? Actually, pa pwede, no? May choice ka. Or may choice si installer or si designer or si consultant kung ano ang i-apply nila. Actually, meron ding gumagawa nito, no? May manakita na rin ang transformer na walang interconnection yung mga neutrals, no? Pero pag ito kasi ang casing, kailangan mo ng spark gap or ng kahit anong device para magkaroon ka ng separation dun sa neutral ng primary and secondary, no? For example, dito sa part na ito is meron kang spark gap, no? Spark gap, parang gap lang talaga ng literal yan, no? Na kailangan mo i-maintain kung gaano kalayo yan. Ito for example, 60 Hz na breakdown voltage of 30 kV or less. Yung breakdown voltage, for example, sa 60 Hz na normal, yan yung normal na frequency natin. Kapag mataas na yung, mas mataas sa 3 kV, yung pinaka breakdown voltage mo, possible na may mag-spark doon or mag-arc, no? Na mag-i-interconnect siya. For example, kumidlat, yan, no? So, syempre, ilang kV yan. Sabi mo ng 100 kV yan, no? Possible na mag-spark doon sa pinaka-gap yan, no? Pero, hindi naman natin issue masyado yan. Ang issue natin is kung okay lang ba na separate yung pinaka-grounding natin sa multi-grounded neutral system, no? Paano, master, kung hindi naman multi-grounded yung in-apply ng distribution system? Katulad na lang dun, for example, sa European systems na meron silang ungrounded, no? Pag ungrounded, okay lang na i-separate mo yung grounding, no? Separate mo yung grounding. Or pag single point grounded, which is madalas na ginagamit natin. I-discuss ko rin to sa mga susunod na topic natin, no? Kasi pag single point grounding kasi madalas ginagamit na natin to sa premises wiring, no? Sa PEC natin, no? So technically, ito bigyan ko kayo ng idea, guys, ha? Si multi-grounded, ginagamit natin to sa mga distribution system or sa mga tinatawag natin mga development site, katulad ng mga yung mga malalakihan lugar, yung kunyari maraming
multi-campus, yung mga university, mga ganyan, yung may ibang campus siya. Ganon, ginagamit natin itong mga to, no? Pag yung single point grounding naman natin, ginagamit natin to sa premises wiring, no? Sa loob na ng mga buildings. Kaya pag single point grounding, palagi kang may separate na equipment grounding conductor tsaka grounded conductor. Unlike nung multi-grounded, yung neutral mo na yung ground mo, no? All-in-one ka na. So, underground distribution system tayo. So, for example, underground distribution ng isang development site. Itong development site na to is malaking area yan. Iba-ibang building yan. O yan, building 1, building 2, building 3, building 4. Maraming, kumbaga may sarili kang distribution system, no? Pero hindi under ni Meralco yung distribution system. Parang ganun ang mangyayari. So, technically, may substation ka dito, no? So, sa substation mo, meron kang pad mountain switchgear dito na ilalagay, no? The rest naman ng substation yan, si Meralco na magtatayo niya, wala ka nang pakialam ba. So, ang gagawin mo dito is meron kang mag-distribute ka ng lines mo na sarili mo, no? Underground to, underground. Kasi maraming developers, hinihingi nila underground. Ayaw nila ng overhead kasi ang pangit tignan ng overhead. Pag mga industrial park, madalas ganyan na, no? So, technically, mangyayari dyan, applicable pa rin ba yung multi-grounded dyan? Oh, yes, of course, applicable pa rin yan, no? For example, dito, kada building meron kang transformer or manholes, required ka na magkaroon ulit ng grounding sa mga locations na yan. Kailangan mo i-ground yung neutral mo, no? Okay, tingnan natin. Single phase pod mounted transformer. Ito mga examples na lang, no? Standard ulit na. Standard ulit na Meralco to, no? Kailangan mong i-interconnect yung pinaka medium voltage tsaka low voltage grounding mo, no? Tsaka nakaban ka sa transformer tank. Ito for example, ito yung pinaka concentric neutral natin. Si concentric neutral, guys, ang cables niyan is ito. Tingnan natin to. Pinaka concentric neutral natin. Ito yung pinaka-phase conductor mo. Kunyari, phase A yan, no? Itong nasa labas mo, yan yung magsuserve na neutral, no? Nakabalot na siya dyan. Kumbaga, dual purpose yan, eh. Armoring, shielding mo, tsaka siya na yung nagsuserve as neutral mo. Kaya, pwede siyang current carrying din. Kung nakadesign nyo ang capacity niya para doon. So, pag sa mga single phase. So, kaya sa mga single phase systems natin, siyempre, yung return mo, buo yan na neutral, di ba? Babalik ng buo yan. Hindi siya katulad ng 3-phase na yung neutral mo, possible na mag-cancel out yung phase A, phase B, at phase C na current, no? So, malaki yung, dapat malaking cross-sectional yung nilalagay mo yung concentric neutral na yan, no? For example, dito sa case na ito, meron kang papasok dito, tapos palabas dito, no? Loop feed type, no? For example, loop feed type. Kaso sa loop feed type na to is wala na tayong kadugtong dito, no, na isa pang transformer is wala, no. Kaya ang ginamit natin dito is ito, pumasok tayo dito tapos nag-surge arrestor na lang tayo dito, elbow arrestor, no. For example, ito yung line natin, no. Siyempre may nakabalot na concentric neutral diyan sa buong paligid niyan, di ba? Dudukutin mo ngayon yan, kailangan mo ipunta sa pinaka-neutral mo. Ito yung neutral terminal mo. Ito yung line mo, no? Ngayon, si neutral mo dyan, naka-ground yan dito. Ground rod. Dito, may ground rod ka ulit dito. No? Interconnected ulit yan dito. Interconnected yan dito sa neutral nito. No? Single phase, 3-wire or line-to-line pa rin to. Madalas mo makikita to sa mga development site, no? Katulad mga mayayaman na subdivision, nakaganito, may napuntahan na akong ganito, eh. Lahat ng transformer nila underground, no? Yung mga bahay lang, pero kalain mo, gito yung transformer nila. Naliliit na ako sa, ano, iba talaga yung mga transformer nila. Ito, for example, 3-phase pad mounted transformer natin, no? Ito yung pinaka loop feed type ulit natin, no? Though hindi ko pa na-discuss to sa inyo, no? Para di-discuss din sa mga susunod to. Yun yung neutral natin dito, no? Meron tayong neutral terminal doon. Ito. Ngayon, yung pinaka-wires natin na gumanon, di ba may nakabalot tayong concentric neutral dyan, no?
Pinaka-concentric neutral natin dyan is mag-grounding ulit tayo doon sa pinaka-ground rod ulit natin dito. No? Then, yung ground rod natin dito, may ground rod ka ulit sa secondary. Dito. Then, meron ka surge arrestor. Yung surge arrestor leads natin, kukonekta sila dyan. Plus, magko-common ulit sila. Bonding ulit. No? Dahil nga dito, kailangan nila mag-interconnect. Yung mga ganitong transformer, Y grounded pa rin to. Itong mga system na to. Nakaband pa rin ang neutral nyan. No? So, wag kayong magtaka na hindi gumagamit si Meralco ng delta Y. No? Kasi common delta Y. Yung delta Y, ginagamit to pag naka-primary metering ka. Pero kung naka-secondary metering ka, wala kang magawa. YY ka lang talaga. No? YY ka lang talaga. Unless special request ka, which is technically mas mahirap. Susulat ka pa, ganyan. Dami mong ano. Pero kung ganyan, apply na ng primary metering. Problema mo nga sa primary metering, kailangan mo mag-alat ng location for primary metering volt, no? Tsaka ng pad-mounted switchgears mo. Unlike dito, si Meralco na bahala mag-maintain yan, no? Kung magka-problema yan, siya mag-aayos niyan. Wala kang problema dyan. Unlike kung primary metering yan, ikaw mag-aayos niyan. So basically, ang natutunan natin dito is pinaka-grounding nito is pinaka-common pa din. Ayun, no? Kita mo, common pa rin yung grounding niya. Ground rod, ground rod. Common pa rin sila. Then, yung leads niyan, may grounding leads tayo na pa ganyan. Grounding leads pa ganyan. Mag-i-interconnect lang silang tatlo. So, yun guys. Marami tayong natutunan ngayong araw. Marami pa tayong episodes na parating, no? Okay, thanks.